sa aming bayan, Bacood ang pangalan, sang babae tumalaw, tanang badlay nagtiwang, dala niya'y pagkalinga, biyaya at pagpapala, dakilang pagmamahal sa poong Diyos nagmula. O Maria, Birhen ng Fatima, Ina ni Jesus at aming Ina, sa inyong dalangin at patnubay, salamat po inyong ibinigay. Dito sa aming bayan, Bacood ang pangalan, sang babae tumalaw, tanang badlay nagtiwang, dala niya'y pagkalinga, biyaya at pagpapala, dakilang pagmamahal sa poong Diyos nagmula. O Maria, Birhen ng Fatima, Ina ni Jesus at aming Ina, sa inyong dalangin at patnubay, salamat po inyong ibinigay. Dito sa aming bayan, Bacood ang pangalan, sang babae tumalaw, tanang badlay nagtiwang, dala niya'y pagkalinga, biyaya at pagpapala, dakilang pagmamahal sa poong Diyos nagmula. O Maria, Birhen ng Fatima, Ina ni Jesus at aming Ina, sa inyong dalangin at patnubay, salamat po inyong ibinigay. Dito sa aming bayan,
nagmula. O Maria, Birhen ng Fatima, Ina ni Jesus at aming ina, sa inyong dalangin at patnubay. Salamat po inyong ibinigay. Dito sa aming bayan, Bacood ang pangalan, sang babae tumalaw, tanang badlay nagdiwang, dala niya'y pagkalinga, biyaya at pagpapala, dakilang pagmamahal, sa poong Diyos nagmula. O Maria, Birhen ng Fatima, Ina ni Jesus at aming ina, sa inyong dalangin at patnubay. Salamat po inyong ibinigay. Dito sa aming bayan, Bacood ang pangalan, sang babae tumalaw, tanang badlay nagdiwang, dala niya'y pagkalinga, biyaya at pagpapala, dakilang pagmamahal, sa poong Diyos nagmula. O Maria, Birhen ng Fatima, Ina ni Jesus at aming ina, sa inyong dalangin at patnubay. Salamat po inyong ibinigay. Dito sa aming bayan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sacred Heart of Jesus, you promised that whenever 2 or 3 are gathered together in your name, you will be present among them. Come to us who have assembled here to honor you. Fill our hearts with your grace and enkindle in them with the fire of your love. Sacred Heart of Jesus, hear and grant our petitions. That the whole of mankind accept your invitation to a life of love, so that they may one day join the company of the Virgin Mary, the apostles, and the saints. Lord, hear our prayer. That divine blessings strengthen the Holy Father, all bishops, priests, nuns, and those who work in the service of your holy church.
Lord, hear our prayer. that you guide our leaders in all areas of our national life, so that all citizens join hands in building a nation on the foundation of justice and charity, Lord, hear our prayer. that many may be called to the priesthood and the religious life and respond generously to your invitation, Lord, hear our prayer. that husbands and wives remain faithful to their marriage vows, that fathers, mothers, and children fortify their homes with the spirit of charity, Lord, hear our prayer. that all accept their role in your plan and bring you into their daily lives, Lord, hear our prayer. that you console the sick, the sorrowing, the jobless, and helpless, Lord, hear our prayer. Novena Prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your sacred heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Please silently mention your petitions. To whom can I turn to, if not to you whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek, if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where must I knock, if not at the door through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weakness a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you. Through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother, you have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Mga pagpapasalamat ng Makugay family at Atraktibo family, Peter and Henny Barnachea, Carlo Carlos, Dodi and Mildred Isleta, speedy recovery of Zoe, Clary, Ligtas, mga natatanging intensyon,
para po sa patuloy na pagpapagaling ng mga sumusunod, Felix S. Reyes, John Michael Golpe, for the good health of Ligtas family, special intentions of Brother Erwin Ocampo, Peter Barnachea, Chin Ligtas, Annalyn S. Tiamson, Edilberto Carlos, Estelita Carlos. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang kaluluwa ng mga sumusunod. Monsignor Arsenio Bautista, Felicissima Bautista, Christian Bautista, Isabel Roque Bautista, Vicente Venus, Marquin Andrew Aniban, Lilia Venus, Nazario Venus, Nestor Lago, Apolinario Cristobal, Evelyn Cristobal, Leo Cristobal, Francisco Cristobal, Ines Lago, Rolando Cruz, Beatriz Cruz, Domingo Cruz, Cristita Taroza, Federico Taroza, Genaro Concepcion, Juan Roldan, Adoracion Roldan, Elizabeth Factor, Joy Sagaino, Lino Penteño, Cesaria Penteño, Hilda Romero, Romualdo Heloso, Tita Alvarez, Clarita Taroza, Ricardo Heloso, Segundina Heloso, Ireneo Doroja, Rodolfo Cruz, Herminio de la Cruz, Laura Altarejos, Antonio Altarejos, Marvin Oriondo, Cecilia Lim, Ben Zabala, Leonor Caliwag de la Rosa, Rosario Manaloto Caliwag, Leandro Antonio de la Rosa Sr., Enrique Caliwag Yamut Sr., Senanda Petre Yamut, Mervina Yamut Galsim, Colonel Leonor Manaloto Caliwag, Raymond Resurrection Enriquez, Colonel Ganga or Ganga Singh Rawat, Nimesia Paul, Fermin Paul, Manuel Candido Jr., Zuli F. Frias, Leopoldo Fagar Sr., Engineer and Mrs. Regino Sr., Pureza Natividad, Mr. and Mrs. Vicente, Gregorio Alberto, Mr. Cornelio Lacambra, Queenie Zay Samson, Hannibal Zapata, Lucena Villaba Cerquina, Bartolome Resurrection, Castor Resurrection, Teodoro Yu, Jose Atractivo, Edita Cayago, Maricel de los Reyes, Gaspar Domer, Visitacion Barquez, Felicitas Maige, Yvonne Viñas, Nena Ligtas, Vander Pio Ligtas, Abelardo Hilario Jr., Miguela Hilario, Norlili Hadmaani, Richard Reyes, Johnson Caluna, Ronica Garcia, Lourdes Carlos, Emilio Carlos, Lucia Carlos, Joey Vidalio, Elizabeth Vidalio, Maria Sese, Domingo Sese, Totot Sese, Boy Sese, Jose Dobles, June Gallego, Juanito Tadem, at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio. Marami pong salamat.
Mga kapatid, tumayo po tayo para sa pagdarasal ng orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. binati ng Anghel si Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan. Sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maupo po muna, pansumandali.
Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay Biyernes sa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang Kura Paroko ng Our Lady of the Assumption Parish, Malate, at ang nangunguna sa Family of Saint Charbel dito sa Pilipinas, Father Hans Magdurulang, kasama po ang ating Kura Paroko, si Father June Abogado at Father Crisantus at Reverend Joshua Garcia. Tumayo po ang lahat.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa patuloy nating paghahanda ng ating sarili para sa dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, sinasamahan tayo ng ating kaibigan sa langit sa katauhan ni San Charbel upang tayo ay tunay na lumalim pa sa ating pag-asa, sa ating pananampalataya, na katulad niya isang araw magbubunga ang lahat ng pagsisikap natin na gumawa ng mabuti at maging mabuti sa mundong ito. Kaya upang maging karapat-dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtam nawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumuka nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa, at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid, at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan,
Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkup siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumayo po ang lahat. Sabay-sabay po. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Hudeya sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siya nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya." Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas, pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ang naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya,
sapagkat ako'y mula sa Kanya at Siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin Siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Pakibati muna yung mga katabi natin ng good evening. Sino po ang mga nandito kaninang umaga? Meron bang nagsimba na kanina? Wow, ang dami niyo ho pa rin pala. No? Kala niyo ho ba mauna kayong bigyan ni Lord dahil nagdalawang misa kayo? Yung mga nandito po kaninang umaga, alam niyo na po yung aking itinuro, no? Dahil meron pong nabanggit na po sa introduction kanina na ang inyong lingkod po ay nabigyan ng bagong tiwala ng simbahan to lead the family of Saint Charbel here in the Philippines. Meron pong isang grupo in Anaya, in Lebanon, sa monasteryo ni Saint Charbel. They created this group of devotees led by Raymond Nader. You can Google yung kung sino ho siya. Siya ang founder ng Family of Saint Charbel in Lebanon na ngayon ay meron na sa iba't ibang bansa. And last year, we are so blessed na ma-recognize ho ang Pilipinas para magkaroon po ng isang organized group for the devotees of Saint Charbel. Nagsisimula pa lamang po yan dito sa Pilipinas. Family of Saint Charbel, Philippines. You can like, share, and become part of this group as devotees of Saint Charbel in the Philippines. No, meron po silang greeting. Of course, in Arabic. No? Majlele de malele. No, yun yung batian ng mga miyembro ng mga deboto ni Saint Charbel. Lalo na yung miyembro ng Family of Saint Charbel in the world. Sa English, yun ang gamitin natin. Yung mga nagtatanong ho, ano bang tama, Father? S o C? Di ba ho, yung iba, they spell the name Charbel with the S and with the C. In Lebanon, they use the letter C. No? Pero kanila, pag C yun, ang banggit pa rin ay Charbel. Pero sa mga English-speaking country, wow, kasama tayo doon. English-speaking country, pag binasa natin yung C, ano ang bigkas natin? Charbel. Kaya ngayon, yung Family of Saint Charbel in US, they ask a permission to use the letter S. Para kapag S kasi, ang basa natin ay Charbel. So in Lebanon, yung C, they pronounce it as Charbel. At para tayo, hindi tayo magkalito-lito ng pagtawag, hindi Charbel. Charbel pa rin, but with the S. So, whether S or C, alamin na Saint Charbel yun, na siya ang tinutukoy natin. Wag ko kayo mag-away. Mali naman yung spelling ni Father eh. Mali naman yung spelling mo eh. Pareho lang ho yun. Huwag tayong mag-away-away. So, ang batian ng Family of Saint Charbel ay, Glory to God, ang sagot. Nagsimba nga kayo kanina. So, pag binanggit ay Glory to God, ang bati natin ay now and forever. So, let's do it. Glory to God. So, yan ho ang maririnig ninyo kapag yung nasa likod ninyo, sumagot ang now and forever, family ito. Bakit Family of Saint Charbel? Mabilis lang muna kwento paano nagsimula ito. Dahil mayroong maliit na grupo ng mga deboto ni Saint Charbel ang nagsimula noong magdasal sa labas ng monasteryo. And then, winter time, nakita sila ng mga pare na nasa labas sila. Nung nagpunta ho kami last month ng aking kapatid sa Lebanon, to be oriented about the Family of Saint Charbel, napakalamig ho. They said that Lebanon is the Switzerland of the East dahil nag-i-snow ng mataas pa sa tao. Ganun ho kalamig doon. So inabutan namin yung lamig. So winter time, December or November or December, nakita sila nung pare, bakit nandiyan kayo sa labas? Pumasok kayo sa loob. And from then on, marami nang nagjo-join sa kanila every Friday. At sabi nung isang pare, dahil ang dami-dami, sabi niya, this is now the family
of Saint Charbel. Doon ho nagsimula yun. At dumami na ho in Australia, in US, in Poland, and we are blessed. Meron na po dito sa Pilipinas. Yun yung pagbati natin. No? Ngayon, alam ko, ako ay nagtataka. Kasi sino daw si Saint Charbel? No? Mahaba ho ang kanyang kwento ng buhay, pero yung paano siya nakinikilala ng mga tao, he is unknown. Aminin ko po sa inyo, nung pinakilala sa akin yan, sabi nung kaibigan kong pare, ako'y nasa Our Lady of Assumption na ho, dito sa Liberisa, Malate, Manila. Nandun ho ang bahay ni Saint Charbel mula sa Lebanon. Doon ho siya, yung pilgrim relic ay doon ho dahil nandun ako naka-assign ngayon. Alam niyo po, katakatakan nung sinabi nung pare na, Father Hans, baka gusto mong magsimula ng devotion kay Saint Charbel. Ang unang tanong ko po, sino yun? Sino yun? Tinanong ko ito kaninang umaga, yung totoo. Sino sa inyo yung matagal ng deboto ni Saint Charbel? Taas ang kamay. O, kita nyo na. Anong ginagawa ho ninyo rito? Anong ginagawa natin dito? Ito yung unang himala. Paano niya tayo nadala ng ganito karami? March 1, in our small, humble, at nasa loob na simbahan sa Liberisa, halos 4,000 ho ang dumating doon. Ang tanong ko, akala ko ba hindi ito kilalang santo? Nagmisa kami sa Cubao, sa Perpetual Help sa 13th Avenue, sa Greenbelt. Punong-puno ho. How come? Itong tinatawag nilang hindi naman kilala ay pumupuno ng ganito karaming tao. He became known for being unknown. Timing na timing sa mundo natin ngayon. Kung saan ang akala natin yung mataas, yung maingay, yung may pinakamalaki at marami, ang siyang pinakapayapa at masaya. Nagmisa ako sa Quiapo kanina. Nagawa ko pa magmisa ng 3:00. Alam niyo po, siyempre, Biyernes. Alam niyo naman ang mga deboto ng Pong Nazareno. Talagang buhay na buhay. Kwaresma ngayon. Sabi ko sa kanila, hawakan niyo yung mga kamay ninyo at baka magpalakpakan kayo. Pero nagawa naman nilang magpuri sa Diyos nang walang ingay. Yung altar ng Quiapo, laging kilala dahil ang gaganda ng bulaklak, di ba? Ang gaganda ng mantel. Pero kanina, plain na plain. Ni dahon wala eh. Isa lang ang naiwan, ang imahen ng Poong Jesus Nazareno. At yun ho yung pinakamahalaga dito. Marami daw pong himalang ginawa ang Diyos sa tulong ni Saint Charbel. 29, 30,000 and more. Isa po dito, yung kinwento ko na kanina kay Nohad El Shami, na itong nanay na ito, paralyzed ang kalahati ng katawan. Isang gabi na panaginipan niya, 2 monk ang nasa tabi niya na parang gusto siyang operahan. Pagising niya, pumunta siya sa kanyang mga anak at ikinwento. Alam niyo po, we're so blessed. Napuntahan namin yung bahay ni Nohad, kung saan siya nanaginip, kung saan siya nagpakita sa Saint Charbel, at kung saan siya namatay din. Kinuwento niya sa mga anak niya, yung mga anak niya nakatunganga sa kanya. Bakit? Ang tanong nila, paano ka nakapunta dito? Dahil siya'y paralyzed. At ikinuwento niya ang nangyari. At ang malalang himala, 2 malaking sugat sa leeg niya. Makikita niyo yan sa Google na. 2 malaking sugat sa leeg niya ang lumitaw pagkagising niya. At pagpunta niya sa mga doktor niya, ang tanong nila, sinong nag-opera sa'yo? At nung nanaginip siya ulit, Saint Charbel told her, I did the surgery so that the people will go back to their faith and belief. Yun ho naman ang role ni Saint Charbel at ng mga santo. At ang sabi na sa kanya ni Saint Charbel, every 22nd of the month, you go to Anaya, to the monastery of Saint Maroon. And you attend the Mass every 22nd of the month for the rest of your life.
She just died last year of May. Pero maliwanag po, ulitin ko. Sabi ni Saint Charbel, you go there and attend the Mass for the rest of your life. Attend the Mass. Kaya every 22nd of the month, meron po sa Our Lady of Assumption ng Mass for the sick. This coming Sunday, 10 a.m. ho. Meron po kaming Mass for the sick and blessing with the oil and distribution of the oil of Saint Charbel. The oil is from the bone of Saint Charbel. And we have the relic from the bone of Saint Charbel. Speaking of Mass for the sick, dun sa dati kong parokya, meron din kaming Mass for the sick. First Saturday. So nakita ko yung isa kong parishioner na alam ko yung nanay niya may sakit. Sabi ko sa kanya, alam mo, dalhin mo yung nanay mo sa simbahan kasi meron tayong first Saturday Mass for the sick. Sabi niya, hindi healing Mass. Sabi ko, Mass for the sick. Sabi niya, hindi nga healing Mass. Sabi ko, ano ka ba? Mass for the sick na nga. Tapos sabi niya, sinong magmamas? Sabi ko, ako. Sabi niya, bakit? Anong bakit? Sabi niya, healing priest ka ba? Wow. Gusto ko sanang sabihin, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito ng maniwala ito. Alam niyo, mamaya, uuwi na rin ho kami. Dadali na namin sa Saint Charbel. With or without the relic, you attend the Mass. With or without the oil, you attend the Mass. Because every Mass is a healing Mass. Amen? It is the faith that you put into your prayer that can give the blessing, the healing, and the miracle that you need. Marami hong mga kwento ng pagpapagaling na hindi naman nakahawak ng relic eh. Hindi sila nakakuha ng prayer card. Hindi sila napahira ng langis. Pero gumaling sila sa cancer. Nagkaanak sila. Natanggap sila sa trabaho. Gumaling sila sa sakit nila. Why? Because of their faith. At yun ang role ni Saint Charbel. He did not write any book. He did not preach. Ang ganda ng description sa kanya. No fame, no preaching. Only God. Only God. Only God can heal you. Kaya nga pag tinignan niyo yung imahe ni Saint Charbel, yung larawan niya, sabi nga ni Father June kaninang umaga sa homily niya, patuloy siyang nagdadasal para sa atin. Pag tinignan mo siya, para siyang taimtim na nananalangin para sa iyo. He will pray for you. He will not make miracles for you because only God can make the miracle for you. Only God can heal your sickness. Only God can make your request be granted. Only God. But with the prayer of this holy monk. Alam niyo ho ba nung siya ay namatay, ilang araw pagkatapos siyang inilibing, nagliwanag doon sa kanyang libingan. Nakita ng mga tao doon, pumunta ho kami sa kanyang libingan. Nakita ng mga tao, may liwanag galing doon sa bundok. Because their place is the highest part of the village in Lebanon. Nagulat sila, saan galing yung liwanag? Nakita nila, nagliliwanag yung libingan ni Saint Charbel and for 45 days nangyari yon. At nung binuksan ng kanyang libingan, buong-buo ang kanyang katawan na naglalabas ng likido na parang langis. At lahat ng humipo noon, humawak doon, yung panyo lamang na pinahid doon at pinahid niya sa kanyang anak, nakakita, nakarinig, nakalakad, nawala ang cancer. Because of their faith. At saan nagliwanag si Saint Charbel? Hindi siya nagsasalita, no? Kaya nga, mag-ingat kayo sa mga sinishare at pinopost ninyo. Quotation from Saint Charbel. Saan mo nakuha yan? Almost 100% hindi siya nagsalita. Lagi siyang nakatungo lang. Almost close ang kanyang mata. Why? Because para sa kanya, naka-reserve ang kanyang pagtingin sa Diyos lamang. Timely, ngayong Kwaresma,
this coming Sunday, makikita ho ninyo, tinatakpan na ang mga santo. Tinanggal ang mga bulaklak. Ang ganda-ganda. Paalala sa ating lahat na hindi madadaan sa anumang ganda ng material na bagay sa mundong ito ang tunay na kapayapaan ng tao, ang tunay na kaligtasan ng tao, ang tunay na kagalingan ng tao. Maganda ho yung pagninilay ng mga pagbasa ngayon. Gusto ko po tanungin niyo muna yung mga katabi ninyo. Pakitanong po yung katabi ninyo, anong balak mo? Tanong nga po yung katabi ninyo, anong binabalak mo? Baka sabihin ninyo, si Father naman, no? Balak ko nga tumayo pagkatapos mo mag-sermon, Father, At kumukulo na ang tiyangkot, gutom na ako. Alam niyo, araw-araw lahat tayo may balak, no? Pagising mo pa lang sa umaga, meron ka ng binabalak. Meron ka ng pinaplano. At ngayong mahal na, ngayong Kwaresma, magandang pagnilayan natin yan kasama ni Saint Charbel. Balikan mo yung mga binabalak at plano mo sa buhay. Katulad ka ba ng mga tao sa unang pagbasa? Ano ang sabi ng unang pagbasa? Ito ang sabi ng mga taong masama. Binabalak nilang gawan ng mali ang mga taong matuwid. So ngayong Kwaresma, bago magmahal na araw, suriin natin ang sarili natin. Kaya may kumpisalang bayan tayo Baka meron na tayong dapat itama sa mga binabalak natin. Hanggang ngayon ba, balak mo pa rin gumanti sa mga nang walang ya sa'yo? Balak mo pa rin bang unahan, lamangan ang kamag-anak mo, ang kaibigan mo, maging ang kaklase mo? Hanggang ngayon ba, balak mo pa rin na magiganti sa mga gumawa ng mali? Pero ang ganda ng paalala ni Kristo sa Ebanghelyo, di ba? Umiwas siyang dumaan sa Judea. Bakit? Sapagkat binabalak siyang patayin doon. Pero nung umalis na yung kanyang mga alagad, anong ginawa ni Jesus? Pumunta pa rin siya doon. Para harapin ng mabuti ang mali nilang binabalak. Para harapin ng tama ang masama nilang hinahangad. Kaninang umaga, pagtapos dito, nakatakbo pa ako sa isang napakagandang karanasan. Diyan po sa may City Hall, yung dating racks na tinatawag, yung mga kabataang nakakulong. Mga kabataang nakagawa ng mali sa lipunan. Nagpakumpisal pa ako sa kanila bago kami nagmisa. Pagtapos ng misa, may isa pong binatilyo. Bigayan na ng pagkain pero umalis siya sa pila. Kasi may tatanong daw siya sa akin. Father, okay lang ba? Kasi talagang sila naman nauuna kaya tuloy nagagantihan ko Napaka-inosente ng tanong. Ang mali, patulan mo ng mali, mas mali ka. Ang masama, patulan mo ng masama, mas masama ka. Ano pinagkaiba mo sa kanila? Kaya ano ang turo sa atin ni Saint Charbel? There is greatness in silence. Dahil nga hindi siya masyadong nagsasalita, ang daming sinasabing hindi maganda tungkol sa kanya. Wag kayo mag-alala. Hindi lahat ng taong walang sinasabi ay walang magagawang mabuti. Sometimes, you can do the best thing by being silent. There is greatness in silence. Isa ho sa mga unang himala sa buhay ni Saint Charbel as I end my reflection. Nung sila ay nasa monasteryo, bawat gabi nilalagyan ng langis. Kaya doon galing yun, the miracle of the oil of Saint Charbel. Saan galing yun? Hindi dahil meron siyang oil na pinapahid sa mga tao, hindi. Ito yung kwento ng miracle of the oil. Nung sila'y nasa monasteryo, bawat gabi, bawat monk, may kanya-kanyang lampara. Nilalagyan ng oil yung kanilang lamp. Isang gabi, parang seminaryo lang, may mga kasama siyang biniro siya. Dahil nga siya'y marubdob na gumagawa ng mga household chores.
Siya'y huli na sa mga pupunta sa kwarto. Humingi siya ngayon ng langis. Alam niyo ang ginawa ng mga kasama? Itong dalawang ito. Nilagyan ng tubig yung kanyang lamp. Pumasok si Saint Charbel sa kanyang kwarto. Sumunod yung dalawa. Nagulat sila, nakita nila sa ilalim ng pintuan, may liwanag. So ngayon na-curious sila, binuksan nila, nakita nilang may sindi ang lamp ni Saint Charbel na nilagyan nila ng tubig lamang. Dumating yung superior. Anong ginagawa ninyo? Ikinuwento nila. Kaya ang ginawa ng superior, pumasok, pinatay ang ilawan ni Saint Charbel at sinubukan niyang sindihan, ayaw sumindi. Sabi ng superior kay Charbel, sindihan mo. At sumindi ang lampara. Doon siya pinayagang maging ermitanyo. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mamaya ho pagkatapos ng misa, makakapag-venerate pa rin kayo sa Kanya. Huwag nyo lang picturan ng picturan. Pag umarap kayo sa Kanya, hilingin natin, hindi lang na gumaling na tayo. Hilingin natin na maging katulad niya tayo. Tahimik man, simple man, ordinaryo man, ay maaring magbigay ng liwanag, ng kagalingan at pag-asa para sa isa't isa. Sa huli, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa atin ng liwanag ng pagpapagaling, ng pagliligtas, at ng kabutihan. Let the light of your goodness always shine. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya naway manampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Para sa matagumpay na pagsasagawa ng Project Carmel at ng buong pusong pagsuporta ng lahat ng mananampalataya sa ating Fatima Care Stewardship Program, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga intensyong inialay sa misang ito, kasama yaong mga intensyon ng mga nakikipagdiwang sa atin online. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming maawain, isinugo mo po ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo po na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami.
Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligap mo ay iyong simbahan. Lagna sa buday idig. Pusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa nilo namin Papa, nihus namin Obispo at ang tanang kapaharian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang mahal na kabiyak, kaysa ni San Juan Bautista, kaysa ng mga apostol, ni San Martin de Porres, ni Santa Jacinta, ni San Francisco, ni San Charbel at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa mamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating maawaing Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo,
Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ninyo ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po muna ang lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga host families nitong ating Stations of the Cross. Mr. Joey and Mrs. Peli Katigbak and family, Brother John Paul Makasling and family, Brother Mario and Sister Christy Limen and family, Mrs. Imelda Puno and family, Brother Pablito and Sister Jasmine San Miguel and family, Brother Bernard and Sister Vicky Vargas and family, Sister Viring Orticio and family, Mrs. Clariza Andres and family, Sister Mila Paredes and family, Sister Mirna Abelia and family, Mr. Nicanor and Violi Mamaril and family, Mr. Boyet Reyes and family, Sister Marilyn Lim and family, Brother Rodel Dominguez and family, at lahat po ng nag-offer during the Mass. Marami pong salamat. Meron lang pong message from Reverend Joshua Garcia. Magandang gabi po sa ating lahat. Glory to God. On behalf po of the Our Lady of Fatima Parish Community, sa panguna po ng aming mga kaparian, lalo na po ang aming Cura Parroquia Father June Abogado, tayo po ay nagpapasalamat sa custodian ng relic ni Charbel Macluf dito sa Philippines at isa pong tunay na batang Bacood. Ano ho? Reverend Father Hans Magdurulang. No? Palakpakan po natin si Father Hans sa pagpapakilala po sa atin ng pagdedebosyon sa isang banal na santo sa katauhan ho ni Charbel Macluf. No? Sa katunayan po, tayo ho, usually po, kapag hinihiling po na mabisita ni St. Charbel ang isang parokya, ang parokya ho ang sumusulat. Pero ho sa pagmamahal po sa atin ni Father Hans, sa pagmamahal niya kung saan siya nagmula, siya ho ay talagang naghanap ng schedule po para mabisita ang kanyang tahanan dito sa Bacood, dito sa Our Lady of Fatima Parish. Kaya once again, palakpakan po natin si Father Hans. Nandito rin po ang kanyang mga magulang. No? Tumayo naman po ang mga magulang ni Father Hans. Ayan. Sige po, ayan. Salamat po. At salamat din po sa mga katuwang ni Father Hans, ang Family of St. Charbel Philippines. No? Magsitayo po tayong lahat to be acknowledged. Sila po ang tumutulong kay Father Hans sa pag-iikot po sa Pilipinas ng First Class Pilgrim Relic ni St. Charbel Macluf. No? Nagpapasalamat din po kami sa inyo mga devotees, new devotees, and pilgrims na nagpunta ho dito. Sabi ho sa akin ni Father Hans, no? Taas ho nga ho ang kamay nang galing pa ho sa mga probinsya. No? Taas ho ang kamay, meron ho ba? Ayan, marami ho. Salamat po at welcome po sa aming munting parokya sa Bacood. No? Welcome po kayo dito lagi at salamat po sa pagmamahal kay St. Charbel Macluf. Nais ko din pong pasalamatan ang buong araw ng mga nagsikap. Mula pa po kahapon ay nagpe-prepare na po sila sa mga ilang araw po ng aming paghahanda. Ang ating mga liturgical ministers, no? Palakpakan po natin sila, ang altar servers, lectors and commentators, greeters and collectors, EMHC, MBG at iba pa ho. Lalo na po ang ating mga nagsilbing marshals, ang Knights of Columbus. Palakpakan ho natin sila. Palakpakan din po natin ang ating mga kapulisan from PNP, BFP, ang ating mga katuwang sa barangay at ang ating mga medic at iba pang marshals. Maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Ang pagiging maayos po ng daloy ng buong araw
ay isa na hong himala para sa amin dito na nagmula sa tulong at panalangin ni Saint Charbel Macluf. At nawa ho, maging katuwang natin siya at gabay patungo sa pagkakaroon ng mas malalim na pananampalataya sa Diyos. No? Sana ho makatulong po si Saint Charbel. At muli po, sa ngalan ng parokya, salamat po Father Hans at salamat po sa Family of Saint Charbel Philippines. Salamat po. Ako rin po ay may maiksi lamang na sasabihin bago po natin dasalin at ihahanda natin sa monitor yung ating pong prayer for obtaining a special grace with Saint Charbel. Kami po'y sobrang nagpapasalamat din, siyempre, kay Father June Abogado, sa ating mga kasamang pari at reverendo, si Reverend Joshua Francis Garcia. Siya ho ay bahagi rin ng Family of Saint Charbel Philippines. Ito pong ating ginagawa ay tunay na biyaya para sa ating lahat. Pare-pareho tayo dito na parang bago lang nating nakilala si Saint Charbel. At sana nga ho ay huwag nating kakalimutan yung tunay na dahilan kung bakit siya ibinigay ng Diyos sa buhay natin. Sa mga panahon na ito na napakaraming gulo, hindi lang sa ibang bansa, dito sa ating bansa, sa pamilya natin, ibinigay niya si Saint Charbel para ipaalala sa atin na ang presensya ng Diyos ay mananatili sa mga taong sumasampalataya pa rin, sa mga taong naniniwala pa rin. Kayo po ay aming iniimbitahan ho sa mga pag-iikot pa ng First Class Relic Bone ni Saint Charbel. Sa Wednesday po, as Annunciation, Feast of the Annunciation, magkakaroon po ng misa sa Manila Cathedral. Sa umaga, sa tanghali po, ay si Cardinal Jose Advincula ang mamumuno ng misa sa Manila Cathedral, 12 noon. At maghapon po din nandun ang veneration ng bone relic ni Saint Charbel. Nakakatuwa ho malaman na may mga sumusunod-sunod ho. Kung nasan yung kanyang relic, pupunta rin ho siya. Pero sana wag natin kakalimutan, ang sinusundan natin ay hindi si Saint Charbel, kundi ang daan pa rin ni Jesus, ang daan ng krus. Kaya salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin dito kay Saint Charbel Macluf. Ang relic lamang ang aalis, pero ang kanyang panalangin ay may iwan dito sa Bacood. Patuloy po tayong ipapagdasal ni Saint Charbel. And we also invite you again to follow us dun sa ating official Facebook page para makita rin ho ninyo yung mga activities and programs ng relic ni Saint Charbel. And every day, or not every day, Tuesday to Saturday, you are all invited sa Our Lady of the Assumption Parish sa Liberisa, Malate, Manila para po sa pagdarasal kasama ni Saint Charbel. 3 ways to pray with Saint Charbel. Number 1, pag pumunta ho kayo sa simbahan, huwag kagad hanapin kung nasan yung relic. You pray before the Blessed Sacrament. You listen to Jesus like Saint Charbel. Number 2, you pray the prayer for obtaining a special grace with Saint Charbel. And number 3, pray the Rosary. You will never learn to love Saint Charbel if you will not love more the Eucharist and Mama Mary. Yun ang dalawang mahalagang regalo sa atin ni Saint Charbel. Every 22nd of the month, meron po tayong Mass for the sick, blessing with the oil, and distribution of the oil of Saint Charbel. Kanina hong umaga, nag-veneration at nag-bless ng oil. Sa pagpayag po ng inyong kura paroko, dahil marami ho kayo ngayong gabi, magkakaroon pa rin tayo ng blessing with the oil of Saint Charbel. Hindi lamang veneration. So meron tayong veneration and blessing with the oil of Saint Charbel. Muli po, maraming salamat sa inyong pong pagpapatuloy sa amin dito sa ating tahanan ng mahal na ina, ang Birhen ng Fatima. Please all kneel, and we will now pray the prayer for obtaining a special grace through the help of Saint Charbel. Together, O Lord,
infinitely holy and glorified in your saints. You inspired the holy monk and hermit Saint Charbel to live and die in the way of Jesus Christ, and gave him the strength to detach himself from the world in order to make the monastic virtues triumph in his hermitage. We implore you to bestow upon us the grace to love you and to serve you by following his example. Almighty God, who manifested the power of Saint Charbel's intercession by numerous miracles and favors, grant us, through his intercession, this grace. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Charbel Macluf. Pray for us. Tumayo po ang lahat. Panghabol na paalala, pagkatapos po ng recessional song, maupo po ang lahat para magbigay ng instruction sa veneration and blessing with the oil. Sa blessing with the oil, ang noo lamang po ang papahiran, hindi ang kamay. Hindi po ito sakramento. Ito po'y pagbabasbas ng langis ni Saint Charbel. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Naway pagpalain, pagalingin at iligtas ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Please be seated.